So, ang topic natin this morning is about HTML table. So, kung titignan natin yung HTML table, ginagamit natin siya kapag gusto natin i-organize yung isang data or information. And yung table, alam naman natin, it is composed of different rows and then columns. So, sometimes ginagamit natin itong table kapag gumagawa tayo ng class list, ng mga schedule, ng grades. So, usually, nakakatulong itong table para mas maging readable yung information na gusto nating ibigay sa mga data or mga user. Now, paano ba gumawa ng table? Actually, kung titignan natin yung code ng HTML table, medyo nakakalito kasi kailangan natin gumawa ng mismong table and then at the same time, kailangan natin i-identify doon sa table ano ba yung rows and then ano ba yung columns doon. So, kailangan yung intindihin itong discussion natin kasi medyo complicated siya. Okay po? So, proceed tayo doon sa ating coding. Once again, ang technique para hindi kayo nalilito sa pagko-code and sometimes kapag nag-execute kayo ng output, ma'am, bakit wala pong display? Ma'am, ba't hindi po nag-appear yung output ko doon sa browser? Ano po nangyari? Upon checking ng mga code nyo, mali-mali yung closing tags na ginagamit nyo. Sometimes, meron kayong opening tag for HTML, pero pagdating naman doon sa ending, wala kayong closing tag ng HTML. Hindi talaga mag-display yun ng output. Same with other tags. So if you still remember our discussion regarding doon sa HTML structure, na magkakaroon tayo ng problem in terms of execution, displaying yung output kapag hindi properly enclosed yung inyong HTML tags. Nagkaintindihan po? So lagi kong sinasabi sa inyo na lagi tayong mag-start with the HTML structure. Ano po yung una? Sige nga po, pakisabi ko ano yung una. Ano yung unang tags na kailangan natin gamitin? Sige, Rayos. Dalang, mag-charge ako. Rayos? HTML po. Okay, very good. So, kailangan natin mag-start with the tag HTML. So, kapag inopen natin yung tag for HTML, i-close nyo na para hindi nyo na nakakalimutan. Same thing with the other section, which is the head. So, kapag nag-open kayo ng tag for head, i-close nyo na agad. Next step, inside the head section, lagi naman nandoon yung title. Again, itong ginagawa natin pagko-code, pattern yung sinusundan natin. So, kapag sinabi nating pattern, hindi nyo na kailangan baguhin. Susundan nyo na lang siya. Isa pang technique, para hindi kayo nalilito, kailangan familiar or kabisado nyo yung mismong HTML structure. Since itong gagawin natin is table, ang gagawin nating title is HTML table. Wait. And then after, so okay na yung head section natin. Obviously, laging ang laman ng head section is yung title. So yan yung pinaka-basic. After ng ating head section, next is the body. Sir, pasabi na lang po kay Sir Oro, nag-online class ako. Sige po, thank you. Sunod na lang ako, sir. So, i-close natin si body. Dito natin sisimulan yung ating tags for HTML table. Okay? So, sa HTML table, gumagamit tayo ng tag na table. Then, nag-start tayo ng table, i-close na agad para hindi nakakalimutan. So, ito yung section natin for table. Sa loob ng table, doon tayo mag-create ng row. Paano ba yung row? Patayo, pahiga? Pahiga po. Pagda. Row? Okay, pahiga. Okay? Tandaan nyo yun, pahiga. So, gagamit tayo ng tag na TR. TR means table row. Nagets po? Okay? Opo. Sige, ganyan yan ha. So, we have the closing tag for table row. Next, sa loob nito, itong first row natin, ilalagay natin yung headings. Alam niyo yung headings, table headings? Alam niyo yung table headings? Kung titignan natin yung output, yung sample output na samba, nandito kaya. Okay. So, for example, ito. Ito yung row natin. Sabi niyo pahiga. Tama po. Right? Hello? Yes. So, yung una natin gagawin, ito siya. Yung first row. Okay? Ay, sorry. Nagbukas ng Microsoft. So, gagawin natin yung first row, yung mismong heading.
So gagamit tayo ng TR or TH. So TH stands for table heading. Yung mismong pangalan ng magiging column natin. Kasi ito yan. Ito, di ba yung column patayo? So ano yung magiging pangalan ng column natin? Yung heading. So we have name and then age. Okay? So here, sabihin natin name, close natin yung table heading na name, and then magkakaroon tayo ng another table heading here. So instead na age yung gagamitin ko, ang ilalagay ko ay, let's say, score. Then, close natin yung tab for table heading. So, rename natin or isave natin itong file natin as HTML table.html. Check natin kung mag-a-appear itong ating headings. Kung pahiga siya. Nag-appear po. So, ito yung first row natin. Sa first row, ang laman ay headings na name and score. Nagets po ba? Opo. Okay, next. Magkikreate ulit tayo ng another row. So, ito yung first row natin. Ito yung first row na ang laman ay yung mismong headings, name, and score. So, capitalize natin to. So, magkikreate tayo ng another row. Isa pang row dito, sa baba nito. Ano ang gagawin? Another TR. TR, opening, and then closing, TR. Nagets po? So, instead na TH or table headings yung ilalagay natin doon sa second row, ito yung second row natin, gagamit tayo ng tinatawag na table data. So, yung table data represent with the tag of TD. Okay? So, close natin agad si TD. So, dito, ang ilalagay natin na data or content is yung for name. So, for example, sino ba dyan? Okay, si Ken. So, ito yung first data nung sa name. Then, mag-a-add tayo ng another data para naman sa score. So, we have another tab for TD. And then yung score, so let's say 25 over 25 ang score. Close natin si TD. And then save. So, to save or to overwrite the data or your code, all you have to do is to press Control S sa keyboard or simply go to File and then Save. Okay po? Then, go back to our browser, then refresh or reload. Nakita po? Nakita po yung result? Opo. Okay. Now, doon sa table natin, what have you noticed? Masasabi ba natin siyang table? Yes or no? Hindi po. Bakit? Ano yung missing? Ano yung napansin nyo kulang doon sa ating data or doon sa table? Kulang po yung separation lines. Okay, very good. So, wala kayo or wala tayong ginamit na border. So, hindi pa rin natin siya mako-consider as table kasi yung table, may mga lines siya. So, paano natin gagawin? Balik tayo dito sa code natin. This time, gagamit tayo ng border, na attributes na border. So, lagay lang natin yung border, and then yung equal sign, then the value. So, let's say, 1 yung tick ng ating border. So, save lang natin, Control S sa keyboard, then go back to our output, then refresh. So, ganyan po siya. Nagkaintindihan po? Now, Opo. ilalagay ko yung score ni Samantha. Paano natin i-add dito sa code natin? Anyone? So, kanina, ito yung first row natin. Yung name and score, ito yung first row. Tapos, nung naglagay tayo ng data, nag-create tayo ng another row. So, ito yung data, si Ken, and then yung score niya, 25 over 25. Ito yon. Now, ilalagay natin si Samantha. Ano yung next step? Mag-add po ng isa pang row. Okay, anong tag ang gagamitin? TR po. Very good. Sino yun? Ang galing. Sino? Sino yung sumasagot? Ay, very good. Si Samantha. Okay, si Balyon. So, another TR. So, close natin agad si TR para hindi ma-forget. Close si TR. And then, another, what? TH or TD? Ano gagawin? TD po. TD. Very good. TD Bakit po. TD?
Kasi ano po, data po siya, hindi po heading. Very good. So, gagamit tayo ng TD as tag. So, for example, si Samantha. Samantha, spelling na pangalan mo, Samantha. Tama ba? Then, Opo. close natin yung table data. And then, let's say, ang score ni Samantha ay perfect din. So, 25/25. Close natin si table data. And then, see by pressing Control S ng sabay sa keyboard, or if you are not familiar with the shortcut key, again and again, go to File and then click Save. So, nakita nyo naman yung shortcut key na Control S. Then, go back to the browser, then refresh or right-click, reload. Ito po siya. Then, ganun ulit. So, if you want to add another row, magdadagdag pa tayo ng another row here. Ano ang gagawin? Another table. So, ipantay niyo yung indention para madaling ma-identify na ay itong part pala na ito ay para sa headings. Ito doon sa row ni Ken. And then, ito kay Samantha. Then, ito, for example, kay June Ray. Si June Ray. Okay? And then, ang score niya, 24/25. Then, reload. Ito po. What if maglalagay tayo ng isa pang column dito? Kasi meron tayong row. Ito yun. What if naman maglalagay tayo ng isa pang column? Di ba ang column patayo? Ito. Anong gagawin natin sa code? Add po na isa pang heading. Very good. So mag-a-add tayo ng isa pang heading. So we have here TH, let's say remarks. Then close natin si TH. So dito, tignan natin ha. Kung isi-save ko siya, then tignan natin yung output kung mag-a-appear siya. Ito, nag-appear po. Yes, sir. Opo. Okay, then balik tayo sa coding natin. So paano natin malalagyan ng remarks si Ken? Mari, nasa Add po ng table data. Okay, very good. So mag-a-add tayo ng another table data or TD para kay Ken. TD, so let's say pass. TD. Save. Tingnan natin kung mag-a-appear kay Ken. Ayan, very good. Then, ganun din kay Samantha. Mag-a-add tayo ng another table data. Pass. Then, TD. Same with June Ray. Then, save. Balik tayo rito. Then, reload or refresh. Ganun lang po kasimple. Nagkaintindihan? Opo. Okay. Now, balikan natin ha. Balikan natin. So, kapag sinabi nating TD or table, tag for table, buo siya. Buong table. Ang ginagawa natin. Tagalog na ha, buong table. And then, kapag ka gumamit tayo ng TR, tag, ito naman yung ginagamit para sa table row. And then kapag tag for headings, we use TH tag. Table header. And then kapag mismo data yung ilalagay natin, gagamit tayo ng TD tag. So this is table data. Nagkaintindihan? Okay. Opo. Very good. Ito ang step. Ang una niyong gagawin ay mag-create muna kayo ng table. Ilalagay niyo to. Next na gagawin is row. Makakapag-create na kayo ng row. Sa loob ng row, nandoon yung table headings or table header. So, TH. And then, next na nun ay table data. Nagets po ba? Nagets po? Gets po. Ba't yung iba hindi na Opo. sumasagot? Yes, ma'am. Opo, ma'am. Siguro kaya nang gumawa ng sariling table? Opo. Opo. Okay, sige. I hope kaya nyo kaya nang gumawa at malinaw yung naging discussion natin. May tanong po ba? Opo. 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 May tanong? Wala na po. Wala. Sige nga. Ano ba? Bakit lalo na ano kayo? Ba't ganun? Okay. Gets. Wala kayong tanong kaya thumbs down. Okay, sige nga pa kayo open saglit ang inyong camera for attendance.
Ang sarap naman. Napahaba ang tulog. Kung samantala Yeah, ko yung trabaho niya. O, sige na, pa-open ang camera, please. Laluna, Molieno, Evangelista, Villaruel. Walang Agent. camera. Okay, sige. So, wait lang. 1, 2, 3, smile.